Magandang araw sa inyong lahat. News update tayo ngayong unang linggo ng January 2026. Isang mainit na balita ang umuugong ngayon sa international scene tungkol sa sinasabing malakihang operasyon ng United States sa Venezuela na may kasamang pagsabog at airstrikes sa Caracas at ilang karatig lugar. Base sa mga ulat, naglabas ng pahayag ang gobyerno ni Nicolas Maduro na binabatikos ang nangyari na pag-atake bilang military aggression. Ayon pa sa parehong ulat, may mga pag-atake sa Caracas at sa ilang state na nabanggit, kaya nagdeklara rin si Maduro ng national emergency at nanawagan ng mobilization. Sa madaling salita, itinuturing ng Venezuela na direktang pag-atake ito sa kanilang bansa, kaya mabilis ang naging response ng pamahalaan. Sa panig naman ng US, maraming ulat ang nagsasabing ang operasyon ay nauwi sa pagkakahuli kay Maduro pati sa asawa niya at inilipat siya palabas ng Venezuela para humarap sa kaso sa United States. Sa report galing sa international media, inilarawan ito bilang sorpresa at mabilis na operasyon na may mga strike at power disruption sa Caracas. Pagkatapos nito, inanunsyo ni President Donald Trump na pansamantala raw pamamahalaan ng US ang Venezuela habang inaayos ang transition. Kasama rin sa nabanggit sa ulat ang plano na gamitin at ibenta ang oil reserves ng bansa. Dito pa lang ramdam na kung gaano kabigat ang posibleng epekto dahil ang usapan ay hindi lang tungkol sa operasyon, kundi tungkol din sa control, transition at direction ng isang buong bansa. Pero kasabay ng mga ulat na ito, lumalabas din agad ang malaking tanong tungkol sa legalidad. Binanggit sa ilang mga report na may mga tanong kung paano nangyari ang pagpasok at operasyon dahil wala umanong malinaw na pahintulot ng Kongreso sa oras na iyon. Dito pumapasok ang mas malalim na usapan. Kapag may ganitong klase ng aksyon, automatic na pag-uusapan ang batas, proseso, at kung may tamang basehan ba ang ginawa, lalo na kung ang resulta ay pag-aresto sa leader ng ibang bansa at hindi lang Venezuela ang posibleng tamaan ng epekto. Ayon sa Reuters, naapektuhan pati air traffic sa Caribbean dahil sa safety risk, kaya nagkaroon ng mga kanselasyon ng flights at paghihigpit sa airspace. Sa madaling salita, kahit hindi tayo nasa Venezuela, pwedeng maramdaman ang epekto sa biyahe, logistics, at pati sa markets dahil kapag biglang tumataas ang geopolitical tension, nag-iiba ang risk mood at nagiging mas maingat ang mga tao at negosyo. Importante ring maintindihan kung bakit sobrang bigat ng issue. Kapag isang bansa ang nagsagawa ng strike at pagkuha ng leader ng ibang bansa, papasok agad ang usapang sovereignty, international law, at posibleng retaliation. May mga ulat din tungkol sa reactions ng ibang bansa at panawagan na kumilos ang United Nations. May mga analyst din na nagsasabing pwedeng magdala ito ng mas malawak na instability sa rehiyon depende sa magiging kapalit na pamahalaan, response ng militar, at kung paano hahawakan ng US ang sinasabing temporary administration. Ngayon naman, punta tayo sa lagay ng panahon ngayong January 4. Ayon sa ulat ng Pag-asa, shear line ang nakaapekto sa Palawan at Visayas, northeast monsoon ang nakaapekto sa natitirang Luzon, at easterlies ang nakaapekto sa Mindanao. Para sa Visayas, Palawan, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate at Romblon, inaasahan ang cloudy skies with scattered rains at isolated thunderstorms dulot ng shear line. Paalala, posible ang flash floods or landslides dahil sa moderate to heavy rains. Sa Caraga, cloudy skies with scattered rains at thunderstorms dahil sa easterlies. Posible rin ang flash floods o landslides dahil sa moderate to at times heavy rains. Sa Cagayan Valley, Aurora, Marinduque at natitirang bahagi ng Bicol Region, cloudy skies with rains dahil sa northeast monsoon. Posible ang flash floods o landslides dahil sa moderate to at times heavy rains. Para sa Metro Manila at natitirang Luzon, cloudy skies with light rains dahil sa northeast monsoon, walang significant impact. Pero ingat pa rin sa madulas na kalsada at bigla ang buhos sa ilang lugar. Update naman tayo sa posibleng unang bagyo ngayong January. Nakikita ng mga model ang posibleng low-pressure system na mabubuo sa timog kanluran ng Palawan. Ngunit sinasabi na hindi ito lalapit sa bansa, pero hihilahin ang shear line at northeast monsoon. Sa kabilang dako, sa long-range forecast may nakikita din sa may labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng sistema na mabubuo at kung ito ay magiging bagyo, bibigyan ito ng local name na Ada. Sa ngayon marami pang pwedeng mangyari dito at patuloy nating itong imo-monitor. Yan ang latest news natin ngayong araw. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at mag-ingat po tayong lahat.